mali yung ginawa nila. Alam nyo, bakit sinasabi kong mali? Ano? Opo. Ito, alam nyo, nililin lang nila yung mga tao. Hindi sila rin pala nagpapalaki ng problema. Oo, kasi hawak nila yung AMLAC. Wini-weaponize mali po nila yun. yung mga ahensya ng gobyerno laban sa kanilang mga kalaban. Opo. Ito pa, sinasabi nila, bakit daw ang dami? Bilyon-bilyon. Yung hindi magaling sa banking itong mga kamoting to eh. Bakit nila pinipilit na may trial para lang masira si VP Sara kasi hindi sila confident na meron silang number sa Senado. Yun lang yun. Kaya nga, pinapahaba nila to na wala namang basihan. Doon siya ay vice mayor at mayor sinama nila. Teka muna, impeachable bang mayor at vice mayor? Out na yun. Uy, siyempre! Ito natatawa ako rito eh, yung AMLAC. Yung bank deposits daw ni Vice President Sara Duterte. Grabe alam mo, yan. baka hindi alam ng mga taong bayan. Teka, saan ba tayo pwede makahiram dito ng papel at ballpen? Ay, kay Winer. Hanapin mo na. Kasi, yung style bulok na ito, Apo. ginawa na rin to noong ini-impeach si Chief Justice Renato Corona. Ginaya. Kinompute nila, akala mo napakalaki, pero yun din yun eh. Hindi malaki. Okay. Kita mo, i-demonstrate ko mamaya. Pero para paliwanag ko lang, yung mga hindi inabot yung impeachment ni Secretary si Chief Corona. Justice Corona. Alam nyo, walang talagang pinagkaiba yung kabugukan ng administrasyong kasalukuyan doon sa kabugukan ng administrasyon ni Noynoy Aquino. Mas worse lang nga ito. Yun lang ang pinag-iba. Kasi doon, tinatakot din ang judiciary. Tinakot din nila yung judiciary kasi hindi nila nagustuhan na si Chief Justice Corona ay nag-issue ng temporary restraining order laban kay De Lima tungkol doon sa hindi pagpapaalis kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ayun. Na-justified naman. Dahil nga ultimately sinabi ng Supreme Court, Opo. walang kapangyarihan ang Secretary of Justice na mag-issue ng HDO. Na atin din namang ina-apply dito. Kaya, alam nyo, yung ginawa nila kay GMA, hindi tama eh. Yung ginagawa nila kay Martin Romualdez, binabatikos natin si Martin Romualdez dito ha. Alos araw-araw. Pero mali yung ginagawa nila na yung lookout bulletin na parang hold departure order na rin. Hindi nila pinaalis si Martin Romualdez. Sapagkat maraming akusasyon. Tama naman, di ba? Nagdemanda pa nga kami eh. Pero hindi namin nalilimutan sapagkat hindi kami mga ipokrito o hindi kami double standard. Presumed innocent pa rin si Martin Romualdez at hindi dapat kinukurtail o sinisikil yung karapatan para maglakbay. Sapagkat yung karapatan yan ay nasa saligang batas. Mali po yung ginagawa niyong panggigipit eh. Sinong nakaisip nun? Yun ang mali. Ayan si kumpare mo. Paring Boying. Diba hindi mo kumpare yun? Hindi Si paring Boying Bendalo Remulla. Ay, hindi. Gusto ko yung taong sumusunod sa batas. Oo, pambihira naman. Ano ba naman yan? Kung hindi tama kay PGMA, amin din pong dinidenounce dito yung pagsikil sa karapatan na maglakbay ni dating Speaker Martin Romualdez. Yun. Wala pa namang kaso eh. Di ba? Bakit pinigil ng ombudsman? Doon sa lookout bulletin. Hindi tama yung binigyan na nga ng clearance ng House para mag-travel. Wala pa namang kaso. Wala na tayong batas yata na Pambihira maintindihan. naman eh. Oo, hindi pwede yun. Tayo consistent dito. Opo. Kung mali yung ginawa nila kay GMA, nakakampi natin, mali rin yung ginawa nila kay Martin, na hindi natin kakampi, na binabatikos natin lagi rito. Oo, parehas po tayo rito. Ngayon, pumunta na tayo ron sa Anti-Money Laundering Council. Unang-una po, mali yung ginawa nila. Alam nyo, ginawa na rin yan kay Corona eh. Di ba? Bakit sinasabi kong mali? Ano? Opo. At ito po, hindi ko original to. Ito po ay ang nakapansin po rito ay yung kaibigan natin na pinagtanggol natin laban dun sa mga OA na mga, akbayan ba yon o kung ano man yung,
mga kapwitang mga party list, ha? Opo. Oo. Di ba na napaka-OA? Masakit na ulo ko sa mga party list na yan Oo. eh. Pambihira, oh. Kasi hindi Puro natin kapwitan, kilala yung Kaya nasa dapat loob tawag niyan. din sa mga yan, panty list eh. Puro kapwitan eh. Oh. OA. Nagbigay lang na example tong si Congressman Suntay. Kala mo kung anong ginawa na sa kanila? Pinalaki na. Mga OA. Hindi ba, yari kayo sa akin. Anyway, sinasabi niya, hindi daw dapat inilabas yung mga bank accounts ni Sara Duterte ng Anti-Money Laundering Council. Ginawa nila to kay Chief Justice Corona. Oh. Okay, ha? Oo. Kasi, yung bank secrecy law, nakalagay doon, hindi mo pwedeng ibunyag yung mga banking activities ng isang tao. Number 1, nang walang court order. Ayun. Number 2, sa impeachment. Okay. Sabi nitong si Luistro na itinago yung kanyang asawa. Totoo ba yun, sir? Alin? Tinago niya? Hindi ko alam kung itinago niya o talaga nagtago kasi ayaw siya makita eh. Hindi ko alam. Okay. Hindi ko kasi sure. Anyway, na impeachment daw naman ito. So, exempted daw to sa bank secrecy law. Oh. Diyan siya nagkakamali para sa akin. Ano bang ibig sabihin ng impeachment? Kailan ba impeached ang isang impeachable officer or official Opo. sa ilalim ng konstitusyon? He is impeached kapag ang articles of impeachment ay tinransmit na sa Senado. Ayun. Before that, hindi pa siya impeached. Ang nakalagay po sa batas, in case of impeachment, etong ginagawa po ninyo, hindi pa po impeachment para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, yung pag-file po ng complaint for impeachment, hindi po yun impeachment. Hindi po yun impeachment. Okay? Okay. Hindi pa po impeached yung opisyal. Impeachment complaint po yun. Okay? Ayun. Yung pagsabi ng House Committee on Justice na sufficient informed, hindi pa rin po yun impeachment. Pag sinabi nilang sufficient in substance, hindi pa rin po Hindi pa impeachment rin. yun. Oo. Pag sinabing may sufficient ground for impeachment, hindi pa rin po impeachment yun. Opo. Yung ginagawa nilang mga proceedings sa House Opo. para ma-determine kung may sufficiency in grounds, hindi pa rin po impeachment yun. Ayun. Impeachment lamang pag bumoto na yung House. Ay, ano ba yung committee? Sinabi nila, sufficient ground. Hindi pa impeachment yun. Dapat pagbotohan muna ng plenary na i-transmit sa Senado. Senate. That is the only time impeachment yon. Doon lamang papasok yung exemption. Bakit? Sapagkat yun ay itatransmit sa Senate. Oh. Pagka-impeachment ng mga impeachable officials, ang Senado ay isang korte. So doon Ayan. papasok yung court order at impeachment. Sa ginawa Ayan. po ni Attorney Luistro, parang siya na rin yung senador. O kaya nga, parang siya na yung court. Siya na lahat. Hindi ba, porque senador ka, ikaw na yung court eh. O, pinapilan niya na lahat. Ayun. Oo, di ba? Ito pa, sinasabi nila, bakit daw ang dami? Bilyon-bilyon. Opo. Alam nyo, hindi magaling sa banking itong mga kamoting to eh. Eto ha, demonstrate ko ha. Okay. Ang ginawa nila, lahat ng transaksyon inad nila. Okay. Okay, sige. Sabihin ko, ikaw ay may 100,000 sa bangko. Maganda sana kung sumusulat itong ballpen na to eh. O, pag hindi sumusulat yung ballpen, mahirap. Mahirap. Tawa tuloy yan. Mahirap. I can't go down. Ay. Ala. Marami namang sponsor itong istasyon. Ba't hindi makabili ng bagong ballpen? No. Oh. Isang Joke yun. Halimbawa, 100,000. Ayan. Yes, 100,000. Yan. Ayan, Ito. yan. Iba-ibang. Ayan. Lumalaban na yan. Yan, okay. Sige, ganito yan po. Sige po. Ang ginagawa nila, 100,000 meron ka sa bangko. Okay. Okay. Nag-withdraw ka, 50,000. O, di 50,000. Pinautang mo sa akin. Oh. O, di 50,000 na lang. 50,000 na lang. Okay. Nag-deposit ka ng 50,000 ulit. Binayaran kita. Oh. Di 50,000. Oh. Di ba, pag dineposit mo yung 50,000, magkano? Balik 100,000 ulit. Opo. Okay. Balik ulit. After 2 weeks, inilabas mo.
Oh. Okay. Ilabas na naman. Nilabas mo. Halimbawa, 50,000 ulit. 50 uli. Oo. Ay, yung same pera na may pinaglagyan ka. Halimbawa, ikaw ay may binili. Opo. 50,000. Para kumita ka. Halimbawa, sari-sari store. Pinuhunan mo sa sari-sari store. Kumita yung sari-sari store, binalik mo yung 50,000 at yung 100,000 na naman. Balik na naman, Yan. 100,000. Okay. Di ba? Opo. Ngayon, nag-withdraw ka naman ng 50,000. 50 na naman. Bumili kang Naiwan. tricycle. Oh. Halimbawa niyan, kumikita yung tricycle. Mm. Pagkatapos yung tricycle ay nabawi na yung 50,000, binalik mo, di 100,000 na 100 naman. ulit. Okay. Ang ginawa nila kay Corona, na ginagawa nila kay VP Sara ay lahat ng withdrawal at saka yung deposit. Pinagsama-sama. Pinagsama-sama nila, 50,000. Nag-withdraw. Walang withdrawal. Nag-deposit 50. Nag-withdraw 50, nag-deposit 50, nag-withdraw 50, nag-deposit 50. 5, 10, di ba? 100, 200, 300, inad pa nila sa mali 100. yun. Mali yun. Mali yun. Hindi po dumami yung pera. Oh. Okay. Sinasabi sila, ito, alam nyo, nililin lang nila yung mga tao. Ito, sasabihin nila, ang daming covered transaction. Ano yung covered transaction? Under the law, yung 500,000 pataas na winidraw mo o dineposit mo, transaction yon, covered yun. Automatic. Mandatory, i-report mo yun. Si Juby nag-withdraw ng 500,000. I-report mo lang yun. Pag 499,000, hindi i-report. Ayun. Yan. Pa 500. Okay. 100,000, sabi ng bangko. Bangko kasi ang nagsasabi Opo. Kahina-hinala ito. Report ko, suspicious. Ayun. Pag sinabi mo bang suspicious, automatically illegal yun? Hindi po. Hindi. Ito, example. Yung driver ko, inutusan ko, bumili ng gamot. Halimbawa, gamot sa pururutan. Alam ko, ang presyo noon ay 500 pesos. Nung bumili ako last week. Opo. 500 pesos, binigyan ko siya 1,000. Sa pagbalik niya, sir, ito yung gamot. Ito yung sukli nyo, 300. Suspicious. Ayun. Bakit pag Kasi kulang. 500 last week, ngayon 700 na yung gamot, 300 na nga sukli. Opo. Suspicious, nagsuspecha ako. Bakit ganito? Suspicious yan. Sabi niya, sir, kasi last week, ang nabili ko generic. Ayun. Ngayon walang generic, out of stock. Branded Binili ko na. branded. Yo. Yun, nagsuspecha ako pero napaliwanag. Napaliwanag. Yun lang yun po. Suspicious, pero hindi porket suspicious, Walang paliwanag. walang paliwanag yun. Pag mali napaliwanag na. mo, okay na yun. Di bali sila rin pala nagpapalaki ng problema. Oo, kasi hawak nila yung AMLAC. Wini-weaponize mali po nila yun. yung mga ahensya ng gobyerno laban sa kanilang mga kalaban. Opo, Yan wag po lang naman lamang po yun. ganon. Isa pa, ang ginagawa nila, pati ba naman yung mga transaksyon, bank transaction ni VP Duterte. Doon siya ay vice mayor at mayor, sinama nila. Teka muna, impeachable bang mayor at vice mayor? Out na yun. Uy, siyempre, ganito po yan ha, kung isasama niyo yun, mali din. Habawa, inaway ako ng misis ko. Ikaw, napakawalang hiya mo. Bakit? Babaero ka pala. Noong 1995 pala, apat-apat ang girlfriend mo, sabay-sabay. Ay, teka muna. 1995, di pa kita kilala noon eh. Oo. Problema mo. Ganon yun. Bakit isasama mo yun, di ba? Hindi kasalanan yun. Bakit? Sabihin ko sa inyo kung bakit, Opo. Dahil gusto lang nilang sirain Yung credibility. yung credibilidad, yung reputation ni Vice President Sara Duterte nang wala namang basihan. Demolition job. Mismo. Oo, Sabi kaya ni Ka Michael. kaya nga pinapahaba nila to na wala namang basihan. Na sila ay mag-hold ng trial. Hearing lang po, parang piskal lang. Di ba? In-explain na natin yan. May nagreklamo, ako ay sinampal Opo. ni Victor. Ito ang affidavit. Ganun ba? Ikaw ba to? Amin ang ID mo. Ikaw nga. Sumpaan mo to. Sinusumpa ka ba na itong katotohanan? Okay. Victor, sumagot ka. Okay. Sumagot si Victor. Victor, ikaw ba to?
Oh, nanunumpa ka ba na tama ito? Oh. Titignan mo, maaring ang sinampal ni Victor. Oh. Probable cause, di ba? Inamin naman nila probable Inamin, cause. oo. Hindi naman naghihiring yung piskal at cross-examine mo to eh. Di ba? Yun Umupo ka dyan. Bakit ganito? Bakit ganon? Yun ang sinasabi natin. Walang basihan. Probable cause lang. Bakit nila pinipilit na may trial? Para lang masira si VP Sara kasi hindi sila confident na meron silang number sa Senado. Yun lang yun. Simple-simple. Huwag kayong magpapaniwala sa mga nget pa na yan. Yan sa mga paratang ni Antonio Trillanes na isa daw si BBM na nasa likod ni VP Sara. Hindi ko nga po malaman kung saan nanggagaling po yan. Alam niyo po, yung si Trillanes, kung titingnan niyo po ang record niyan sa katotohanan, below sea level po. Isa yan si Trillanes sa mga nagsasabi na, di ba noon, dinimanda pa niya ng SMNI ng libelo at cyber libel, ngunit napawalang bisa rin po ng korte. So, wala lang po, alam nyo, medyo yung mga baliw lang po ang maniniwala dito kay Antonio Trillanes eh. Yes, at tingin niyo po ba kasi marami pong naging reaction po ng ating mga kababayan. Nakita po nila na tingin niyo po ba na hindi dapat paniwalaan ang mga naging pahayag ni Antonio Trillanes? Opo, wala pong kredibilidad. Yan nga po ang kinatataka ko sa mga ebidensya at mga saksi nila laban kay Vice President Sara Duterte. Puro walang kredibilidad po yan eh. At yan pong mga taong yan ay tinatap lamang upang sirain po ang reputasyon ni Vice President Sara Duterte. Ngayon po, ang mga kababayan naman po natin ay hindi naman po mga mangmang. Alam po nila ang pagkakaiba ng katotohanan at ng kabulaanan. At talaga pong nire-reject po, isinusuka ng ating mga kababayan itong mga pahayag ni Ginoong Trillanes. Tingin po ba, attorney, na dapat pang busisiin ang salin ng ating Vice Presidente simula pa ng kanyang Vice Mayor, pagiging Mayor pa siya? Anong tingin nyo na dapat gawin? Hindi po, Sir Franco, Sir Adbar. Mali po yun. Sapagkat, ito pong dinidinig po ng House Justice Committee ay tungkol po sa impeachment kung may sufficient grounds para i-transmit po. Yung noong Vice Mayor po at Mayor, si Vice President Sara Duterte, hindi po siya impeachable official noon. Alam niyo po, bibigyan ko kayo ng isang ehemplo kung bakit hindi dapat yan. Parang ako po, halimbawa, inaway ako ng misis ko. Sasabihin niya, noong 1995, apat-apat ang girlfriend mo. Hindi ko pa naman siya asawa noon, hindi ko pa nga siya kilala noon. So, ganun po yun eh. Ano pong koneksyon ng mga salin ng isang hindi impeachable official at that time dito po sa mga grounds for impeachment. At klarong-klaro po, kaya inuungkat lamang po yan para again, ay sirain po ang reputasyon ni Vice President Sara Duterte. Opo, attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. Tapos, pinapamukhapan nila na hindi pala milyonaryo lang hindi pala ordinaryo ito si VP Sara. Bilyonaryo pala ito. Kinwenta lahat yung pagpasok, paglabas, in-add up at umabot sa bilyong-bilyong piso. Tama po ba ang gano'n na pagbasa sa pera ng isang individual po na nasa kanyang bangko, attorney? Mali po yan at ginawa na po yan kay Chief Justice Renato Corona noon na maling-mali po. Bigyan lang naman po natin ng isang ehemplo. Halimbawa, meron po akong 100,000 sa bangko. Nag-withdraw ako ngayon ng 50,000. Pagkatapos, bumalik 40,000. Minidraw ko 30,000. Hindi nyo po pwedeng kwentahin pong lahat yun. Kasi for all you know, yun din po, may pinagamitan lamang at ibinalik lamang. Or meron lang ginamit yun para tustusan ng kung ano, ibinalik lamang. Hindi po ganun ang pagkwenta po. At titingnan po natin yan in the proper context. Kaya nga po, ang sinasabi nila, yung SALN ay snapshot lamang yan ng isang moment in time kung saan nangyari yung mga bank deposits, yung mga movement ng bangko, yung ng pera sa bangko.
Katulad po nung kay Chief Justice Corona, napatunayan po na mag-withdraw sila, ilalagay nila sa ibang bangko kasi naghahanap po sila kung saang bangko may mataas-taas na interest. Hindi po natin alam eh. Kung yun lamang po ang titingnan natin, deposit withdraw, hindi po hindi po sapat na batayan yun para sabihin may hidden wealth. Or merong unexplained wealth. Maling-mali po yun. Yan po ay very simplistic at again po, uulitin ko, ginagawa lamang po yan para palabasin na sa ngayon pa lamang, wala pang trial sa Senado ay may kasalanan na si Vice President Sara Duterte. Propaganda lamang po yan na hindi dapat pakinggan at paniwalaan ng ating mga kababayan. Opo. Meron pong maaring dalawang batas na nakakasaklaw po dito, no? Ano po bang sinasabi doon sa Bank Secrecy Law at doon sa AMLA na posibleng may nalabag opo. dito po sa nangyari po? Yan pong yung mga sinasabing suspicious transaction at covert transaction, dapat pong malaman ng ating mga kababayan kung anong ibig sabihin yan. Yun pong covert transaction, automatic po yun. 500,000 and above, yan po ay covert transaction ayon sa Anti-Money Laundering Act. Yung suspicious naman, ganito po yan, ano? Kung ang nagdedetermine po kasi kung sinong suspicious o hindi naman hukuman. Yung bangko, sinasabi nila, bakit ganito to? Bakit ka hinahinala ito? Ngunit hindi ibig sabihin na suspicious transaction ay illegal na po yun. Sapagkat, yung suspicious transaction, baka mayroong paliwanag at naghihintay po ng paliwanag. Halimbawa po, yung driver ko nung isang araw, pinabili ko ng gamot, binigyan ko ng 1,000 piso. At alam ko ang presyo ng gamot na yon ay 500 piso. Bumalik siya sa akin, ang sukli lamang niya ay 300, so 700 yung nagastos niya. Suspicious yun. Bakit? Nung una, ang binili niyang gamot ay 500 pesos lang, ngayon ay 700 pesos. Di magsususpecha ako. Tatanong ko sa kanya, ba't ano nangyari? Sasabihin niya sa akin, sir, nung una generic ang binili ko kaya mura. Ngayon branded kasi walang generic. Yung suspicion ko ay nawala na. So hindi ibig sabihin sinabi ng bangkong suspicious transaction yan na flag, illegal na yan kaagad. Sapagkat yan po ay maaring i-justify at ipaliwanag. So again, propaganda na naman po yan laban kay Vice President Sara Duterte. Po, kung may paglabag po dito, attorney, sino-sino po yung maaring mapanagot po dito? Yung nagbigay ng pahintulot sa kanya na ilahad itong mga kasama yung sa AMLA? Kasi dinitalye, pati yung mga sinasabing bank transaction at iba pa po, attorney. Lahat po ay dapat managot. Kanya lamang po, yan ay, unang-una, yung mga congressmen, yan po ay pwedeng patawan ng ethics complaint sapagkat, alam niyo po, si Chairman Luistro ng Justice Committee, isang abogado, alam po niya ang batas. Bakit? Bagamat klarong-klaro na labag po yan sa Bank Secrecy Law at saka sa Anti-Money Laundering Act, ay ginawa pa niya. Yung pong sinasabi po nila na exception yan, yung impeachment, yan po ay impeachment doon po sa trial sa Senado, hindi sa House Committee on Justice at hindi rin po sa House. Bakit ko po sinabi yan? Kung titignan nyo po yung batas, nakalagay doon po doon, may bank secrecy. Meron nga po exception. Anong nakalagay doon sa exemptions? In cases of impeachment. Ang sitwasyon po ngayon, Sir Franco, Sir Admar, ay wala pa pong impeachment. Bakit? Sapagkat ayon po sa jurisprudence at ayon sa ating konstitusyon, ang isang tao ay impeached lamang kapag yung articles of impeachment ay pinadala na po sa Senado. Prior to that, an impeachable official is not yet impeached. So, sa puntong ito po, at this time, wala pa pong impeachment against Sara Duterte and therefore hindi po pasok sa exemption yon. Wala rin naman pong court order sapagkat ang House Committee on Justice ay hindi korte. Ang dami na pong desisyon ng Korte Suprema ang nagsasabing yan. Ang mga komite ng legislatura ay hindi korte, hindi NBI, hindi police, hindi law enforcement agency. Ngunit etong ginagawa nilang to ay in connection
with their powers and duties under the Constitution, either to legislate or, in this case, in conducting hearings, not trials, hearings at towards the end of determining whether or not a certain impeachable official should be impeached. So, nandun po ang klarong-klarong paglabag sa batas niyan. Dito naman po sa pahayag din ni Vice President Sara Duterte na kini-question niya yung timing din na naging desisyon ng COA dito. Ano po ba yung patakaran po sa COA kung meron po mga notice of disallowance? Natanong yung timing nito, and at the same time, ito na ba yung penal? At pag meron bang ganito, automatic ba na meron agad na nanakaw sa pera ng bayan, or may dapat lang na i-comply, o ano bang dapat na tanda natin, attorney? Ay, hindi po. Mahabang proseso pa po yan. Yan ay parang, yun po nga sa piskal, na pag nagkaroon ng finding of probable cause at yan ay inihain sa korte, hindi ibig sabihin na ikaw ay guilty na ng isang krimen. Ganito po yan, ano? Napakahabang proseso po niyan. Kapag kayo ay nabigyan ng notice of disallowance, yan po ay pwede nyo pang iapila sa direktor ng Commission on Audit, yung direktor po. Kapag yung apila nyo ay hindi napagbigyan, pwede pa kayong mag-MR. Kapag yung MR nyo ay dinenay, pwede pa kayong umakyat sa Korte Suprema under Rule 43, sapagkat under Rule 43 po ng ating Rules of Court, ang desisyon ng mga constitutional bodies, COMELEC, yung Civil Service Commission at ang COA ay appealable pa sa Korte Suprema. Kaya hindi pa po final yan. Bibigyan ko po kayo ng isang example. Yung case po ni Commissioner Rowena Guanzon. Di po ba noong 2022 ay ang COMELEC natin na isang constitutional body ay nagdesisyon na pwedeng maging nominee at representative ng isang party list si Binibining Guanzon. Ngunit kinontes po yan ng Duterte Youth Party List. Ayan, kanina nakita ko na naman yung kaibigan nating si Chairman Ronald Cardema. Noon pong inakyat namin sa Supreme Court na TRO at hindi nakaupo si Commissioner Guanzon. At later on, sinabi ng Supreme Court, mali ang COMELEC. Hindi nila sinabing dapat na legal yung pag-substitute ni Commissioner Guanzon bilang nominee ng yung kanyang party list, yung P3PWD po yata yon, hindi ako nagkakamali. Ganon din po ang COA. Hindi porket may notice of disallowance, final na yan. May ninakaw at kailangang ibalik. Ang makakasabi lamang po na pinalyan at talagang may problema at kailangang ibalik yung pera ay walang iba kundi ang kataas-taasang hukuman kapag inapila na po under Rule 43. So yung sasabihin nilang may notice of disallowance na ngayon at merong liability si Vice President Sara sa pera ng bayan, isang malaking kasinungalingan po yan. Hindi po ganyan ang proseso ng ating batas pagdating po sa Commission on Audit. Opo. Dito naman po sa pagbusisi sa kredibilidad ng sinasabi nilang research person or witness, matatanda natin sa mga pagdinig, no? Common na mga pagdinig o regular na mga pagdinig dyan sa Kamara, sasabihin agad nila na dapat bubusisiin bago bigyan ng pagkakataon na makapagsalita dyan, no? Pati nga sa Senado, di ba? Kaya nga medyo natagalan na mag-imbestiga doon sa mga pahayag ng 18 Marines. Pero dito naman po sa pagpayag nila na makapagsalita yung ilang mga resource person at nagtangka yung ilan sa mga mambabatas na questionin yung kredibilidad, pina-strike out dahil hindi naman daw nila role daw yung ganun kasi sa Senado daw po yung pagko-question na dito sa mga nagiging witness or resource person po nila, attorney. Alam niyo po, natatawa na lamang ako minsan dito kay Chairman Luistro na sinasabi niyang hindi yan dapat dyan sa House Committee, dapat dyan sa Senado. Ang timano po, Sir Admar, Sir Franco, ang timano hindi na dapat pinatestify si Madriaga dyan sa House Committee. Kasi po, katulad nga nung sinasabi nung iba, and I agree with that, kasama na po rito si dating Justice Ascuna. Yan pong hearing ay hindi trial.
para lamang yan preliminary investigation ng piskal. Preliminary investigation po ng piskal, di ba, magpa-file po kayo ng complaint affidavit. Tatanong lang, ikaw ba ito? Pirma mo ba to? Sinusumpaan mo ba to na ito ay katotohanan? And then tapos na. Then pasasagutin yung kabilang party. Kung merong counter affidavit, kung nag-reply yung complainant, may rejoinder. Doon lamang po ibabase. Kasi nga, sufficiency of ground lamang. Hindi po full-blown trial yan. Hearing lang po yan. Probable cause lang. Ang ginagawa po ni Luistro ginagawa niyang full-blown trial. Ngayon, kung gusto mong full-blown trial, kasama na yung pag-question ng kredibilidad. You cannot have your cake and eat it too. Ang nangyayari po kasi dito sa mga tumutuligsa kay Vice President Sara Duterte, mga ipokrito mga double standard, mga doble kara. Pagka pabor sa kanila, yung pagbebendalo, sige sila. Pero when someone like Representative Marcoleta relies on their flawed procedure at sinasabi niyang, ginagawa mo ng trial, hindi na hearing. So, questioning ko na yung kredibilidad. Ayaw naman nila. Yan po kitang-kita na talagang ginagamit lamang itong hearings ng House Committee on Justice para gibain ang pangalan ni Vice President Sara Duterte. Kapag sila ang lumalabag, okay lang. Pero pag pinapatulan yung kanilang paglabag at nagre-rely po ang isang tao doon sa ginagawa nilang kapalpakan, pinapatulan, kumbaga nagra-ride on lang naman si Representative Marcoleta ayaw naman nila. So, anong kaipokrituhan yan? Opo, attorney, ang sabi rin nila na dahil nabanggit sa desisyon, recent na desisyon ng Korte Suprema, may kaugnayan dito sa impeachment hearing laban kay Vice President Sara na dapat mayroong due process. Mayroong due process pa ba yung ganon na hindi nga ma-question yung kredibilidad? Tapos mayroon pa silang gusto na mag-attend ang pangalawang Pangulo at ang kanyang legal team sa Committee on Justice hearing na yan. Pero nung nagsalita si Marcoleta, si Nazal, si Congressman Suntay para questionin nga, rejected lahat. So, anong i-expect natin pag nandoon yung pangalawang Pangulo na siyempre questionin yung mga sinasabi ng mga aligasyon, hindi nila ma-question kasi sasabihin lang din naman na, sa Senado po yan, attorney. Alam niyo nga po puro kaulaluan po yung ginagawa ni Chairman Luistro at ng majority dyan sa committee na yan. Our premium tagpoy is super soft, easy to slice, and perfect for any recipe. The perfect At ng majority dyan sa committee. Senado po yan, attorney. Alam niyo nga po puro kaulaluan po yung ginagawa ni Chairman Luistro at ng majority dyan sa committee na yan. At po, sinasabi ng Korte Suprema na due process. Due process is the right to be heard. Yan pong due process na yan ay ginagawa nila pang justify na sinasabi lang, sabi ng Korte Suprema, due process, kaya nagtatrial kami rito. Wala naman pong sinasabi ng Korte Suprema na due process is only satisfied if you have a full-blown trial. Ang sinasabi lamang po, the only requirement of due process is that the person being accused of wrongdoing or crime be given the right to be heard. At didinggin, ano po ba nangyari? Di po ba nag-file na ng answer si Vice President Sara Duterte? So satisfied na yung demands ng due process. Bibigyan mo ng opportunity to be heard. Kung ayaw sumipot, binigyan mo na ng oportunidad. Hindi kailangan sumipot para due process. At hindi kailangan ng full-blown trial para due process. Ang ginagawa nga po nitong kaipokrituhan nitong committee na to, unang-una, ginagamit nila yung due process na sinasabi para i-justify na meron silang full-blown trial na wala naman sa batas. Pero ayaw naman nilang pakinggan yung mga kumukontra sa kanila. Yun pong sinasabi nila na dapat daw sumipot si Vice President at pagka hindi siya sumipot, it should be taken against him. Kaipokrituhan na naman yan. Bakit si Laila De Lima nung nag-hearing tungkol sa bilibid drug trade ni Anino ni Laila De Lima, hindi siya sumipot? Napaka-importante nun para sa kanya, di ba? Ang pinag-uusapan doon, marami, yung Jonel, yung Saba, nagsusubukan ng Saba, bakit hindi siya sumagot? Hindi naman siya sinabihan na, bakit hindi ka sumagot? Hindi naman siya pinipilit na umapir doon sa hearing ng bilibid drug trade. Si Luistro,
Di ba? Itinago niya yung asawa niya. O, di ba? In-exercise niya yung option to remain silent. O, ano nga yun eh? Obstruction of justice pa nga yung kung tutuusin eh. Yung itatago mo yung asawa mo. Di ba? Yan po ang sinatawag nating double standard at kitang-kita po yan sa majority, sa chairman ng House Committee on Justice at sa mga miyembro nito. Kaya akin pong ako pinananawagan sa ating mga kababayan, tingnan nyo po yung pagmumuka ng mga nandyan sa House Committee. Yan po ang mga tao, mga elitista, mga naghahari-harian na sinasabing sila daw ay kinatawan ng taong bayan, ngunit pinipigil po nila, sinisira nila ang gusto ng taong bayan na maging pangulo sa 2028. Kaya tandaan nyo po mga pagmumuka niyan. Lalo na si Terry Ridon. Hindi naman mahirap tandaan yung mukha niya. Napakalaki ng mukha. Ako po ay buong galang na nananawagan, President Marcos, na ibigay ninyo ngayong araw ang 200,000 pesos sa mga barangays na hindi inimbitahan sa bigayan ng 200,000 pesos ngayong araw, at imbestigahan ninyo ang pamimigay ng ayuda na pinangungunahan ng inyong Executive Secretary Ralph Recto. Habang hindi naayos ng gobyerno ang pamimigay ng ayuda, isuspindi dapat din ang excise tax at VAT sa langis para hindi na madamay ang ating mga kababayan sa maling sistema ng pamimigay ng ayuda. Mga politiko na pinipigil ang pamimigay ng ayuda na hindi naman galing sa sarili nilang bulsa. Si President Marcos ay nasa Batangas City ngayon para magbigay ng 200,000 pesos para sa bawat barangay. Pero hindi niya alam, at least 84 barangays ng Batangas ang hindi inimbitahan. Isang kapitan, sinabihan ng presidente ng Liga ng Barangays ng Batangas na hindi sila kasama dahil nagtatampo raw sa kanila si Governor Vilma Santos Recto. Siguro naman hindi ito alam ni President Marcos. Siya ang nasisira dito kasi ang pangako ay galing sa kanya na bawat barangay makikinabang at hindi ito natutupad ngayong araw. Ngayon, naiparating namin ito sa Malacanang at sinabi nila na ihahabol nila ang 200,000 pesos para sa mga barangays na hindi naisama ngayong araw. Ako po ay buong galang na nananawagan, President Marcos, na ibigay ninyo ngayong araw ang 200,000 pesos sa mga barangays na hindi inimbitahan sa bigayan ng 200,000 pesos ngayong araw, at imbestigahan ninyo ang pamimigay ng ayuda na pinangungunahan ng inyong Executive Secretary Ralph Recto. Habang hindi naayos ng gobyerno ang pamimigay ng ayuda, isuspindi dapat din ang excise tax at VAT sa langis para hindi na madamay ang ating mga kababayan sa maling sistema ng pamimigay ng ayuda. At dahil tayo po ay nasa Kongreso ngayon, ako po ay nag-file din sa Bills and Index ng isang House resolution respectfully urging the Office of the President to investigate reports on discrimination and possible corruption in the bawat barangay makikinabang, bawat bayan makikinabang, and other ayuda programs, and to ensure transparent, equitable, and efficient release of funds to local government units. Base po sa karanasan sa aking distrito sa Batangas, kung saan ang mga tricycle drivers at mga magsasaka at mangingisda ay hindi pa nabigyan ng ayuda, napakabagal po ang tugon ng gobyerno, kaya mas mabuting ibaba na lang ang VAT o excise tax. Pero kung saan nagbibigay naman ang ayuda, ang reklamo naman po ng ibang mga tricycle drivers ay ang haba ng pila, may report nga na may namatay nung isang araw, at ito po ay systemic issue sa lahat ng mga ayuda programs o kahit ibang klaseng mga pork barrel ng ating pamahalaan. Kaya nakikiisa ako din sa ibang mga kasamahan ko sa Kongreso na nagsabi na yung inanunsyong bawat bayan makikinabang program ay isang form din ng pork barrel dahil sa halip na ibigay na lang sa lahat
ng mga bayan sa ating bansa sa pamamagitan ng formula tulad ng National Tax Allotment, pinipili sino at magkano ang bibigyan. Kung lahat man ay bibigyan, baka ang iba inuuna at ang iba ay nabibigyan ng mas malaki. Kaya gusto ko din sanang isa-publiko na lang ng gobyerno magkano ang natatanggap ng bawat municipality, city, and barangay sa ating bansa sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program para din tiyakin natin na walang korupsyon sa alokasyon ng pondong ito dahil meron akong isang unconfirmed report sa aking distrito ng isang LGU na inalok ng isang middleman ng pondo sa ilalim ng Local Government Support Fund kapalit ng komisyon. At nung nabanggit ko din ito sa iba, ang tugon naman ng iba ay ganyan talaga ang sistema, talamak daw. Ang bentahan ng pondo kapalit ng komisyon, hindi lang sa DPWH, pati sa bagong pork barrel sa bawat bayan makikinabang. Hindi man pa napatunayan na may korupsyon, ang aking panawagan ay isa publiko. Magkano ang natatanggap ng bawat isang LGU sa ilalim ng programang ito, pero ang kumpirmado ay ngayong araw, nangako ang ating presidente na bawat barangay makikinabang sa Batangas, pero may 84 barangays na hindi inimbitahan, pero na-acknowledge nila ang kakulangan na ito, kaya sinabihan sila na ihahabol na ang mga 200,000 pesos nila. Pero ako po ay narito para sana madaliin nila kasi kawawa naman ang mga barangays na hindi kasama sa bawat barangay makikinabang. Yung po sa systemic issue po, ano po bang other specific ayuda programs yung affected po ng so-called discrimination? Lahat man po ay affected insofar as hindi lahat ay pantay-pantay na mabibigyan at hindi lahat sabay-sabay na mabibigyan. At ang ipinamimigay ngayong araw sa Batangas City ay hindi lang yung 200,000 para sa bawat barangay, kung hindi din bigas para sa, if I'm not mistaken, 1,000 beneficiaries. Alam naman natin, ganong kalaki ang Pilipinas, ganong karaming mga pamilya lang sa Batangas. Baka may almost 1 milyon. 1,000 lang ang mabibigyan. At siguro naman kaya ng mga Pilipino pumunta sa palengke at bumili ng sariling bigas. Kaya hindi man kailangan mangolekta ng buwis para ang gobyerno ay pumili ng mga benepisyaryo sa bigayan ng bigas. Kaya sa ating mga hearings dito sa Kongreso, overwhelming ang preference ng mga resource persons para sa kanilang mga sektor. Ibaba na lang ang buwis kaysa magkaroon ng pondo ang gobyerno para magbigay ng ayuda sa iilan. Other topic lang yung kay Salvi ko. Naniniwala po ba kayo na mapapauwi ng gobyerno natin dito sa Pilipinas si Salvi ko? At sa tingin niyo ba makakatulong ng malaki yung nalalaman niya tungkol sa mga kongresistang sangkot sa flood control projects po and yung insertion sa budget? Napakalaking tulong para sa paglabas ng katotohanan kung maglabas pa ng impormasyon si dating Congressman Zaldico, pero malaki din ang may tutulong para sa kaalaman ng lahat kung ipahayag pa ni dating Speaker Romualdez ang nabanggit niya sa kanyang video message nung isang araw na marami pa siyang alam tungkol sa mga problema sa ating gobyerno at siguro hindi na pwedeng i-set aside dahil ito ay nanggagaling na mismo sa ating dating Speaker of the House na malawak talaga ang korupsyon sa ating gobyerno at dapat natin tong busisihin hindi lang dahil ito ay tungkol sa kaso ng mga individual, kung hindi dahil ito ay tungkol sa pera at napakalaking problema na nakakaapekto sa buong bayan. Kaya ako po ay nananawagan sa ating mga kasamahan sa Kongreso din na isapubliko ang lahat ng kanilang mga alam at hindi na ito mapapagtakpan dahil si dating speaker na ang nagsalita. Dapat na rin ba itong imbestigahan ng Kamara itong mga corruption po na ito since mismo si former speaker na rin po patunay na meron itong Opo, para din madepensa ng Kamara ang sarili niya na hindi sa Kamara
ang pinakamalaking korupsyon. Kung hindi sa tulad ng nabanggit ni dating Speaker Romualdez, sa ehekutibo. Dahil hindi naman ang Kongreso ang gumagawa ng flood control projects ayon sa kanyang video message. At hindi naman ang Kongreso ang gumagawa ng National Expenditure Program. At sa ibang pagkakataon, nais ko pong tatalakayin itong bagay. Pero ang focus ko lang po sa ating briefing ngayon ay ang reaksyon sa efficient at maling sistema ng bigayan ng ayuda sa seremonya na pinangungunahan ng ating presidente ngayong araw. At para sana manawagan kay President Marcos na ibigay ngayong araw na ang 200,000 pesos na ipinangako para sa lahat ng barangays na hindi pa nabigyan para sa mga barangays na hindi inimbitahan. Inuulit ko po, sinabi ng isang kapitan sa aking distrito na sinabihan siya ni Batangas Liga ng Barangay President Rocafort na hindi kasama ang kanilang mga barangays ngayong araw dahil sa tampo sa kanila ni Governor Vilma Santos Recto. Ang kapal ng mukha ng mga politiko na pinipigil ang pagbibigay ng ayuda na hindi naman galing sa sarili ng pera, lalong-lalo na at si President Marcos ang nangako na bawat barangay ang makikinabang at si President Marcos ang nasisira dahil nakikita ng mga Batanggenyo na hindi natutupad ang mga pangako ni President Marcos dahil sa pamumulitika sa bigayan ng ayuda na pinamumunuan ng provincial government ng Batangas at sa programa na pinamumunuan ni Executive Secretary Ralph Recto. Kung do you think the President will respond dun sa hiling niyo po sa kanya, ibigay ito? Ang pwede ko pong banggitin ay pagkatapos ng aking Facebook post ngayong araw, sumagot ang Malacanang sa amin na lahat ng barangays ay bibigyan ng 200,000 pesos ayon sa pangako ng ating presidente. At may isang kapitan sa aking distrito na tinawagan naman ni Liga ng Barangay President ng Batangas Rocafort na ABC President ng Lipa na ihahabol yung 200,000 pesos nila sa second batch. Pero lahat ng ibang barangays sa mga ibang bayan ay inimbitahan ngayong araw. Pero yung barangays na nabanggit ko, 84 sila, ay hindi inimbitahan dahil nga sinabi ni LNB President Rocafort na may tampo sa kanila si Governor Vilma Santos Recto. At sa tingin ko, hindi lang sapat na ihahabol yung 200,000 pesos para sa 84 barangays na ito. Ako po ay humihingi ng sagot ng Malacanang para ipaliwanag bakit hindi inimbitahan yung 84 barangays. Kung hindi ba ako humarap sa inyo ngayon at mag-post sa Facebook tungkol dito, hindi na ibibigay yung tulong para sa 84 barangays na ito dahil sa tampo ni Governor Vilma Santos Recto. At kung hindi natin to aayusin ngayon, baka sa buong bansa nangyayari ang ganitong politika sa pamimigay ng ayuda. Kaya ko to inilalabas ngayon para sa lahat ng ibang mga barangay sa ating bansa, makakaasa ang ating mga barangays na hindi makukulayan ng politika ang pamimigay ng ayuda. Kung may iba pang hindi nabigyan ng ayuda ayon sa pangako ng ating presidente, mabuti na mag-post din sila. At sigurado po ako na tutugon naman ang ating pamahalaan pag lumabas na ito. Kung yung mag-84 barangays, kasama yung mga nasasakupan ninyo sa... Yun po ay nasa aking distrito lang. Hindi ko alam kung sa ibang mga bayan, may mga barangays na hindi din isinama, pero ang alam ko, itong 84 barangays ang na-single out. Bakit daw po nagtampo si... Dahil ang ilang barangay captains na to ay pinatawag ni Governor Vilma ilang beses sa kanyang opisina at dahil siguro mahalang gasolina ngayon, hindi na sila sumusulpot. Kaya ang tampo ay talagang napakababaw na bagay na kung hindi ka magmano, kung hindi ka magsisipsip sa mga politiko sa lokal na pamahalaan na hindi naman nagagaling sa kanila ang ayuda, ay hindi sila kasama sa bigayan ng ayuda ng presidente. Una, hindi naman ito sarili ng pera. Ito ay buwis ng bayan. Pangalawa, ito ay programa ng national na pamahalaan.
Pero nagkataon, ang asawa ng governor ng Batangas, si Executive Secretary Ralph Recto, ay namumuno sa programang ito. Kaya siguro may hawak din sila sa listahan ng mga iniimbitahan sa bigayan ng ayuda ni President Marcos. Kaya ko po ito nilalabas ngayon. At the very least, siguro naman hindi na mauulit ang diskriminasyon sa bigayan ng ayuda. Kung ano lang ulit po dun sa naniniwala ba kayo na walang kinalaman si former Speaker Martin Romualdez dun sa flood control projects? Actually, inaabangan ko yung affidavit ni former Speaker Romualdez. May kopya na ba kayo? Dahil inanunsyo ni former Speaker Romualdez na isa sa publika nyo ang affidavit na isinumite niya sa ICI. At ako po ay nagpapasalamat sa hakbang na ito. Sana lahat ng mga affidavits na isinumite sa ICI kasama na ang mga transcripts ng kanilang mga hearings doon ay isa sa publiko din. At mabuti at inanunsyo niya na isa sa publiko ito. Hindi tayo siguro informed na makakasagot hanggat maisa publiko ang mga affidavits na ito. Pero naniniwala kayo na hindi siya sangkot sa flood control? Hindi pa lumabas yung affidavit at hindi din nakasama sa mga Blue Ribbon Committee hearings na publicly available at hindi din isinapubliko ang mga ICI hearings. Kaya hindi tayo sufficiently informed para maghusga tungkol dito. Ang focus natin ay sa proseso at magandang hakbang na voluntaryong isapubliko ng mga may kinalaman sa mga investigasyon na ito ang kanilang mga isinumite ng mga affidavit. Kung, could we get your comment lang po on the lawyers of the former House Speaker Romualdez na po writing to the Office of the Ombudsman seeking to na mag-inhibit na po yung Ombudsman sa pag-investigate ng involvement niya sa flood control issue? Hindi ko po nakita yung sulat na yan kaya hindi po ako makasagot. Pero kung tingin niyo mapapauwi po ng government natin si former Kong Saldico? Pinapanood ko lang din yung mga updates sa inyong mga news outlets kaya wala po akong first-hand knowledge tungkol dito. Pero kahit naman nasa abroad siya, alam niyo may sumbong sa Pangulo website na anonymous nga yung mga nagbibigay ng impormasyon kaya hindi ko alam bakit ang video message ay hindi sapat para sa kaalaman ng publiko. Kaya kahit nasa Czech Republic siya, sana labas na ng karagdagang impormasyon para sa kaalaman ng publiko. Video series ulit. Opo. Hindi po tama ang sagot na walang halaga ang mga inilalabas na sa labas ng Pilipinas o sa formal na pagdinig. Lahat po, pati ang mga anonymous tips ay dapat may weight sa ating mga investigasyon. Babanggitin ko lang din po, itong 200,000 pesos na bawat barangay makikinabang program ay may 100,000 pesos para sa educational assistance sa 5 beneficiaries or 20,000 pesos each ayon sa mga reports at 100,000 pesos para sa mga barangay programs. At sa tingin ko, yung pagbibigay ng 20,000 pesos for 5 beneficiaries ay baka magiging subject din sa politika, lalo na at napapalapit ang barangay elections. May mga ibang nag-allege din na kaya may ganitong pondo ay para din ma-secure ang suporta at tulungan ang mga supportive na mga barangay officials para sa napapalapit na barangay elections. Ang lumalabas kaysa i-reforma natin ang bigayan ng ayuda sa Pilipinas, lumalaki at lumalaki ang mga pondong inilalaan sa mga pork barrel projects na itong bawat barangay makikinabang at bawat bayan makikinabang ay napaka halata namang pork barrel. Kasi pati yung mga LGSF projects, ako po naman ay hindi magiging ipokrito. Sa sarili kong distrito, ako po ay sang-ayon sa pamimigay ng mga ayuda sa iba't ibang klaseng mga programa at ang importante dito ay walang korupsyon, walang komisyon sa pamimigay ng mga ayuda na ito. At may mga na-receive akong reports from mga local government officials na may mga ahente at maraming pong mga magsasabi na hindi lang to isolated case, widespread talaga, na nag-aalok ng pondo, lalong-lalo na ngayon, na lumaki ang budget para sa bawat bayan makikinabang program. At kung gusto nating
sugpuin ang potential para sa korupsyon sa mga government assistance na ito, dapat gawin na lang natin siyang systematic. Kasi wala namang dahilan na dapat ang gobyerno pa ang pumili ng magkano ang natatanggap nitong mayor at itong kapitan. Dahil 1.4 trillion mahigit kumulang nga ang ibinababa na sa mga local government units sa pamamagitan ng national tax allotment. Tapos may dinagdag na 57 billion na bawat bayan makikinabang, pwede namang isama na lang sa national tax allotment o idaan sa parehong formula ang 57 billion pesos na yan. Pero hanggat may discretion sa halaga at sa timing at kung kanino ibibigay ang ayudang ito, may potensyal para sa korupsyon at hindi po ito allegation insofar as ginamit para sa political interest. Ayon sa report ng aking kapitan, ang pamimigay ng ayuda ng 200,000 pesos para sa mga barangays ng Batangas ngayong araw. At ako po ay nagpapasalamat na ito po ay in-actionan na, pero nananawagan po ako kay President Marcos na imbestigahan ang scheduling, ang amounts, at ang kung sino ang nakakatanggap ng 200,000 pesos na ayuda, dahil siguro hindi lang sa Batangas may ganitong issue, siguro po sa buong bansa. Okay, any more questions? Other matters po, ilipat daw po kayo sa PBB laban? Alam nyo, sinagot ko na yan kahapon kasi politiko lang naman ang nag-report niyan eh. Opo. Follow up. Follow up lang, kasi hindi rin direct. Hindi, sinagot ko. Wala po akong planong sumali ng isang partido ngayon dahil ang maganda pag nasa independent ka, malaya kang magsalita na walang clearance mula sa partido o sa mayorya o minorya. Kasi kahit po nasa minorya ka, kailangan mong kausapin ang minority leader. At baka dahil sinasabi ko to ngayon, babaguhin nila yung mga rules. Pero hindi naman dapat. Dapat kung ikaw ay independent sa Kongreso, kahit kailan at tungkol sa anuman, pwede kang magsalita sa Kongreso. At sa tingin ko, yan po ang paraan na pinakamakakatulong ako. Lalong-lalo dahil constructive naman ang mga sinasabi natin. Hindi tayo naman dito para manggulo. Nanawagan tayo kay President Marcos, ibigay ngayong araw ang 200,000 pesos para sa barangays ng Batangas na hindi inimbitahan ng local government ng Batangas para sa pamimigay ng ayuda ng Malacanang ngayong araw. At sinabi naman nila, ngayon ibibigay nila. Pero sana wag maghintay pa ang mga kababayan ko. Sana ibigay na ngayong araw yung 200,000 pesos na ito. Kung sino nakausap niyo po from Malacanang na nangakong ibibigay ngayong araw? May staff sa event mismo na kinausap ng aking staff at after that, tumawag ang Liga ng Barangay ng Batangas sa kapitan ng aking distrito at sinabi nila na ihahabol yung 200,000 pesos. Kaya, pasensya na at inuulit-ulit ko to kasi ayaw kong let go ang issue na ito na hindi natin maitukoy yung issue sa pamimigay ng ayuda. Nahuli na natin eh. May mga barangays na hindi binigyan ng 200,000 kahit na pinangako ni President Marcos na lahat ay mabibigyan dahil sinabi ng Liga ng Barangay President ng Batangas na galing sa Lipa na ito ay dahil sa tampo sa kanila ni Governor Vilma Santos Recto. Ako po ay humihingi ng sagot mula kay Governor Vilma Santos Recto, Executive Secretary Ralph Recto, President Bongbong Marcos o Yusek Claire Castro. Kung totoo ang sinabi ng mga kapitan ng aking distrito, kaya hindi sila inimbitahan ngayong araw dahil sa tampo sa kanila ni Governor Vilma Santos Recto, tama ba yan na yung pera para sa kanilang mga barangay, para sa mga tao ay pinipigil dahil sa tampo ni Governor Vilma Santos Recto? Siguro naman, hindi nila maitanggi kasi wala sa Batangas City ngayon. At yung ibang mga barangays ng Batangas ay nasa Batangas City ngayon. At ang mga barangay officials na ito ay makakasagot din tungkol sa mga diskusyon nila sa Liga ng Barangay ng Batangas. So, for the last time, ayoko lang ma-let go itong isyong ito. Kailangan sagutin ni Governor Vilma Santos Recto at Executive Secretary Ralph Recto bakit hindi inimbitahan ang 84 barangays para sa bigayan ng 200,000 pesos per barangay na hindi naman nanggagaling sa kanila, hindi naman nanggagaling sa provincial government ng Batangas,
kung hindi nanggagaling sa programa ng Malacanang para sa bigayan ng Presidente ng 200,000 pesos sa bawat barangay makikinabang program ngayong araw.